Karding, malalim na naman yung iniisip mo. Hindi mo pa ako binabati sa paglaya ko. Kailan ba release mo? Bukas na, kaya ngayon lang tayo pwede magkausap na solo. Ano naman ang plano mo pag nasa labas ka na? Wala pa nga eh. Malamang sa dating gawi. Wala naman akong ibang alam na pagkakakwartahan eh. Pero Ding, maski hindi ka magsalita, alam kong mangangailangan ka ng tulong pag inumpisa ng artista mo. Huwag ka mag-alala, makikibalita ako tungkol sa'yo. Salamat, Manolo. Ako nga dapat magpasalamat eh. Utang ko sa'yo ang buhay ko. At hindi ko makakalimutan yan. Anong kailangan mo sa akin? Pwede namang alam mong kailangan kita eh. Hindi pa ba naman sapat ang ginawa niyo sa asawa ko? Pati ba naman ako eh? Teka, sandali lang. Mali ang iniisip mo. Wala kaming ginawang masama sa asawa mo. Siya may atraso sa amin. Kaya kailangan ka lang magbayad sa amin. Wag! Mawawag ka! Bitiwan mo ako! Mawawag ka! Bakit? Bitiwan mo ako! Kung ako sa'yo, hindi na ako maglalaban. Masasaktan ka lang eh. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Itayo mo dyan. Tulungan mo ako. Mang Martin, bagay na bagay sa inyo mag-alaga ng apo. Kunin mo bata. Ops. Wala akong kamalay-malay dyan. Baka masaktan pa yung bata. Ano ito? Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko. Martin, asikasuhin mo mabuti ang pamangkin mo. Baka maubos ang pasensya ko. Alam kong dinaramdam mo sa mga sandaling ito. Hindi kita masisisi. Matanda na ako. Marami na ako nasaksihan sa buhay na ito. Kaya pakinggan mo ako. Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan, may patutunguhan. At yan ay hindi na natin maiwasan kahit na anong gawin natin. Ang mangyayari. Yan ang buhay. Chong, bakit ganito nangyari sa buhay namin ni Karding? Naabilanggo siya ng walang kasalanan. At ako naman... Gusto ko lang... Tumigil ka! Yan pagluha mo. Yan pag-iyak mo. Matutulungan ka ba o bigyan ng gila? Anong ibig niyo sabihin? Gusto ni Bert na magsama kayo bilang mag-asawa. Chong, Hindi lingit sa iyong kalaman na si Bert ay mayaman. Ang lahat ng luho'y mabibigay sa iyo. Pati ang anak mo'y makikinabang. Sa kanyang paglaki, mabibigyan ng wastong pag-aaral. ang ibig niyo sabihin, magkisama sa taon nagpabilanggo sa asawa ko. Yung ba gusto niyong gawin ko? Wala tayong magagawa. Kung ang iniisip mo ay magpakamartir o hinihintay mo ang paglaya ni Carding, yan ay kung makalaya. Ay isang malaking kahibangan. Alis na ako. Isipin mong mabuti ang lahat ng aking payo. At huwag kang gagawa ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Pakinggan mo ako. Maghanda ka ng pera para maayos ang kaso mo. Pagkat kung hindi, mabubulok ka sa bilangguan. Alam mo naman, attorney, ang hanap buhay ng asawa ko. Isa siyang agogo dancer lamang. Kaya nga hirap kami mag-produce ng pera eh. Kumare, attorney, hulugan ko na lang. Bakit hindi mo papuntahin sa Japan? Dollar pa ang kikitain niya roon. Sino? Oh, si Ronnie. Tuwan-tuwa ka, Bert, ah. Oh, ba't ngayon lang kayo? Hindi kasi ako nakalis kagad sa Monte yan, eh. Maraming puntos. Alam mo, Bert, para kang pusa na nakakain ng ibon, ah. Bert, hindi ko maintindihan, eh. Yung inahin, pinupog mo na, hindi ba? O bakit pati yung inakay, dinagit mo pa? Ang inakay, ang insurance natin. Kapag hawak na natin ang bata, wala nang kawalang ina. Mukhang nailove ka na, Bert, ah. Sa bagay, eh. Maganda si Mrs. Puro kalokohan ka. May tatanong ako sa inyo. Ano ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang lalaki? Siyempre, patayin mo yung mga pinakamamahal niya sa buhay. Katulad ng pagpatay natin sa ama ni Carding. Mali. Ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang lalaki ay ang lokohin. Di ba natin ko na si Carding? Di pa kawalan mo na yung asawa niya? Naloko nga. Naalaman ba niya? Ha? Kinakailangan malaman niya ang nangyari. Kumbaga sa sugat, kinakailangan budbura ng asin ng lalong umabti. Paano kung tumakas?
Yan ang kinakailangan. Para batas na ang bahala sa kanya. Ang lupit mo talaga, Bert. Ang malas naman yun si Carding, oh. Talagang ganyan ang buhay parang sugal. Ang kaibahan lang, mandaraya ako. Hindi ako marunong magpatalo. Siya pala siling. Nakatanggap na ako ng subpena. Sa 1 linggo ng aking bista. Nasisiguro kong mapapatunayan na wala akong kinalaman sa pagpatay kay Mr. Ramos.